Six Filipino firms make it to Time Magazine's Of list. this environment where it is so difficult to end the cycle of tightening. So we have continued to develop our agricultural sector. You are watching Venture Vision. Ang 2022 List of Establishments or LE ng Philippine Statistics Authority or PSA ay nakapagtala ng kabuuang 1,109,684 business enterprises na tumatakbo sa bansa. Sa mga ito, 1,105,143 or 99.59% ay MSMEs at 4,541 or 0.41% ay malalaking negosyo. Ayon sa www.sciencepark.com.ph, ng Mayo 10, 2023, ang top industry sa Pilipinas ay ang mga sumusunod: real estate industry, e-commerce industry, construction industry, tourism industry, BPO, business, and IT industries. Wala ang agrikultura sa mga nabanggit. Kung meron man, baka nakatala ito sa pinakahuli. Dahil sa panahon ngayon, halos wala na sa mga makabagong henerasyon ang gustong gumawa nito. Nakita ko ito as a great opportunity. Kung ikaw ay naghahanap ng mga solusyon galing sa ibang ideas na pwede mong i-apply sa sarili mong business ideas, para sa iyo ang videong ito. Due to its terrain and tropical climate, ang farming ay napakagandang gawin sa Pinas at ito ang major industry noon. Niluma at isinantabi na lang ng mga makabagong henerasyon. Hindi nila napansin na napakulukrative ng industriyang ito dahil sa mga makabagong technology na naglalabasan ngayon. Naisip naming gumawa ng sariling hot sauce brand as a starting point in our agribusiness journey. Naisip ko ang pangalan na Oragon dahil dati akong tumira sa aking lolo sa Sorsogon sa Bicol Region. Halos lahat ng putahe nila ay may sili. No wonder dahil tinagurian ang Bicol as chili capital ng Pilipinas. Ang Oragon ay may iba't ibang revenue stream ayon sa aming napagplanuhan. Magpuproduce kami ng hot sauce, chili flakes, chili paste, chili oil, chili powder, revolutionary chili cubes, at ang bala chow ng Myanmar. Ang kontribusyon ng aming partnership ay kakaiba kumpara sa ibang mga negosyo. Isang sweat equity. Ang ibig sabihin ay time, effort, and hard work ang kontribusyon. Ang isa naman ay capital na siyang bibili at magpo-provide ng kagamitan. Dahil nasa estado kami na walang-wala, matapos namin ma-acquire yung mga main machine, ay nagkulang ang aming puhunan para makabili ng sili for mass production at iba pang ingredients at wala na rin budget for packaging. Mahilig ang mga Pinoy sa dried products, mga iba't ibang klaseng tinuyong seafood, ang mga iba't ibang klaseng tinuyong condiments or ingredients sa mga lutuin. Halimbawa nito ay kamyas at marami pang iba. At ang mga tinuyong prutas na ibinebenta pampasalubong. Naisip namin i-offer muna ang serbisyong pagtutuyo ng kanilang sariling produkto gamit ang aming machine. Sa pamamagitan nito ay makakaipon kami ng pambili ng aming raw materials at pwede rin namin itong asahan as a secondary revenue stream. Kahit na napakasimple ng business na ito, presyo naman ng sili ay napakamahal
humigit kumulang na 800 per kilo presyo niya sa merkado. Ilan sa maraming rason kung bakit ganito ay dahil ng natural calamities. Madalas mapeste ang mga pananim at kokonti lang ang nagtatanim dahil ang mga farmers ay madalas sumusunod sa kung ano ang trending para makibahagi sa pananim na malakas ang kita sa merkado. Simple lang ang produkto namin. Nagre-revolve ito lahat sa sili para di na kami gumastos ng kung ano-ano pang raw materials. Minimize lang ang gastos kung focus lang sa iisang item. Tapos saka palalawikin kung ano ang pwedeng mga gawin sa bagay na ito. Diretso kaming kukuha ng sili sa mismong mga nagtatanim para mas mura. At naghahanap kami ng maraming pagkukunan, di lang iisa. Nakakatulong ito sa pagkakaroon ng flexible deal at para maging sustainable kami. Ang business model namin ay di gaanong kailangan ng maraming taong involved dahil ito ay maliit at nag-uumpisa pa lang. Kami na lang muna ang mismong gagawa. In case na kailangan ng tulong ng iba, kukuha na lang kami ng mga part-timers. At business channel namin ay B2B. Mostly, makikipag-deal kami sa may existing businesses. Magbebenta din kami sa social media. Ngayong alam mo na ang aming negosyo at kung paano namin inandle ang mga naging obstacles nito, pwede mo rin itong i-apply sa sarili mong negosyo na meron ka ngayon. I-focus mo lang ang iyong sarili sa meron ka at huwag kang mag-isip masyado ng malayo. I-minimize mo lang ang lahat as possible at maging realistic ka sa paggawa ng mga ideas. At habang pinubuo ito, isalang-alang mo din ang mga bagay na pwedeng maging conflict sa ideas mo. You are watching Venture Vision. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana ay suportahan mo ko sa channel na ito. Makakatulong ito sa paggawa ko pa ng mas makabuluhan at mas magandang nilalaman ng mga content video. Siya nga pala, ang channel na ito ay tungkol sa iba't ibang topic ng business, history, and technology. Pakihit mo naman ang bell button para makita mo ang mga susunod kong video. Kailangan ko din ng iyong feedback para ma-improve ang content at malaman kung nasihan ka dito. At subscribe to encourage. Kaibigan, ikaw ang sandigan ko. Mabuhay ka. Remember the first time we